presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's
sa pagpapala mo at ang ko'y nasapat sa kahinaan ko. Araw-araw, O Jesus, sa lahat ng dako, biyaya mo na mamalas ko. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y wagat, kailan may di magwawaka. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Lagi akong umaasa sa mga pangako mo. Nasa akin ka at ako'y di na mangangamba. Tutugunin lagi lahat ng suliranin ko, pati na ang hari ng pusong ito. Biyaya mo'y sapat sa pangangailangan ng lahat. Pag-ibig mo'y waga, kailan may di magwawaka. Buong mundo may maghirap, pagpapala mo'y laging sapat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Dapat nga lang makilala ka ng lahat. Good Good morning, Jesus! Magandang umaga po sa ating lahat at welcome again sa ating episode ng Awit ng Pag-ibig tuwing araw ng Sabado. Laging kayo ang aming kasama, kaagapay, at sa umagang ito meron tayong special guest. Sabi nga namin kanina, special child na special guest. Kasi marami siyang talent. Hindi dahil kung ano pa man. Pero bago tayo magsimula, tayo mananalangin muna sa mandali. Muli, Ama, sa iyo ang luwalhati, sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sapagkat ikaw lamang ang Diyos. Ikaw lamang Diyos noon, ngayon at pagpakailanman. Muli, sa sandaling ito, samahan niyo kami. Kayo po ang siyang maluwalhati. Naway mabigyan namin kayo ng kaaliwan na ang bawat salitang maririnig, bawat sasabihin ay tunay na magbigay papuri sa pangalan mo. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, sa umagang ito, ang kasama natin ay walang iba kundi sasabihin ko sana pastor, no? Brother Ali Bongulto. Ayan, so, Brother Ali, bagamat kilala ka na ng iba, nasa YouTube tayo, pero hindi nakakakilala sa iyo. Konting background, bati na rin. Ayan. Sige po, good morning po sa lahat. So, good morning, Jesus po. Ako po si Brother Ali Bungulto po ng Kaibigan Prayer Group o Quezon City Fellowship po. So, nanay ko po si Sister Crisanta Bungulto, Sixto Bungulto, Brother Sixto Bungulto. At ako po ay isa sa mga matatagal na ring miyembro ng ating community. At Ilang taong ka na magsimula? maliit pa po, para 1980s pa po yata. Hindi, ilang taong ka? Would you remember? Anong grade? Siguro mga 9 or 10 years old po siguro. Oh, tama. Tapos ngayon, 50 years old na ako. So, napakatagal na pong panahon. Pero sabi nga, every day is a new day. So, every day is a new encounter with the Lord. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa opportunity na pinagkaloob niya ngayong umaga na to para kayo ay makasama dito sa Good Morning Jesus po. Ayan, si Nanay Crisanta ay masasabi natin isa sa mga pioneer ng Comfy Church kasi she was really used mightily by the Lord, no? Marami siyang dinala sa Panginoon at nakita namin, ako mismo personally, nakita ko yung mga personal sacrifices na talagang ibinigay niya sa gawain at kung paanong tunay na naging masigasig siya na maihayag ang magandang balita. At ang isang bunga ay walang iba kundi si Brother Ali. At ang iba niyang kapatid ay si Brother Benji na namayapa na at si Brother Jojo, no? Opo. Na namayapa na rin. So, ang nangyari ngayon ay
bali, ano ka na lang, ano, wala na rin si Tatay Sixto, wala na Oo. rin si Nanay, no? Dalawa lalaki bali ni Ate Agnes. May isa Oo, pa si akong kapatid. Agnes, Oo. correct, si Oo. Sister Agnes, na Opo. may pamilya na rin, ano? Opo, meron na po. Oo. At siya ay may pamilya, ipakilala mo naman ang misis mo kahit wala Oo dito. nga pala. Good morning nga pala sa aking butihing may bahay, Sister Rona. Ayan, tapos ang anak ko po si Craig Nathan na nasa eskwela. Ay, wala palang eskwela niya. Eskwela ngayon. Opo. Bakasyon. Opo. Okay. So, sabi nga kasi this is a month of June, kinonsider na natin yung buong theme ng awit ng pag-ibig na Father's Day. So, every Saturday is a Father's Day. Kaya nga, nag-imbita kami ng tatay at siya ay ama ngayon ng ilang taon ng anak Kaka mo? 14 years old lang ng anak ko nung last May 29. So Oo. may So, binatilyo he just ka turned na. 14. Oo. So yun nga ho po gusto natin pag-usapan. At again, tulad nung last episode natin, hindi lang natin gustong tignan yung tatay as in anak niyang, kung sino yung anak niya, sinong pamilya niya, kundi yung relasyon din niya sa tatay niya sa langit, no? Na titignan din natin mamaya. So siguro, generic muna, just general description, anong klaseng tatay? Anong klaseng tatay si Brother Ali? Oo. Ah, siguro po ang masasabi ko po number one stricto ko eh. Old school ka stricto ako, rin. old school ako, So stricto. nakuha mo yung ano ni Nanay Crisanta. Nanay ko Santa, tatay ko. So primarily talagang yun nga yung ginagawa ko, parang may mga bagay na inadapt talaga ako from my parents kasi I find it very effective dun sa kasi masasabi ko kasi ako living testimony ako dun sa pagdidisiplina ng nanay ko at ng tatay ko kasi siguro kung hindi rin sila mahigpit at stricto malamang wala po ako dito sa harap niyo, baka pwedeng napariwara ako or ibang Totoo, klase, ibang buhay meron ako ngayon. So Okay. yun, thankful ako na yun. Kaya siguro ganun din ina-adapt ko sa anak ko. Pero hindi naman all the time na stricto, Oo. Kuya Ernie or Brother Ernie. May mga times din naman kami na bonding moments. Like, Pero ibig sabihin, maganda yung sinabi mo effective. Sabihin, effective sa'yo. Ba't mo nasabing effective sa'yo? kasi, Ano yung mga parang mga masasabi mo, ito dahilan, kaya effective? una-una po yung siguro po yung pagdidisiplina sa amin, yung pagtiteach sa amin ng value ng pagpapagal o yung tawag na efforts, gano'n. Kailangan kung may talagang gusto ka ma-attain, talagang pagtrabahuan mo. Kasi ang tatay ko, naalala ko niya, maliliit pa lang kami. May scheduling kami. Pag walang pasok, is either nagre-repair kami sa bahay, nagpipintura, nagsisimento. So generally, ang tatay ko, foreman kami, mga laborers niya. Tatay ganun, Sixto na no? Tatay Sixto talaga. Oo. So, ganun po ang nangyayari sa amin. So, yun po. Tapos, nasabi ko rin siyang effective kasi sa nanay ko rin, siyempre, yung naranasan din namin, ewan ko lang po sa iba, naranasan din namin yung palo ng magulang. Yung talagang literal na pinapalo, mamili ka, walis, tingting, walis tambo, sinturon, o pag worst comes to worst, yung marami kami puno ng bayabas dati. So minsan pag nakita namin kumukuha na ng sanga ng bayabas yung nanay ko, alam ko na, yun na. Ano ginagawa mo? Talagang pinapalo kami. Pero I find it effective kasi nagkaroon kami ng talagang respeto sa nanay ko. Hindi lang respeto na dahil takot kami. Kasi eventually, nung pagtanda namin, siyempre hindi na kami pinapalo ng nanay ko eh. Eventually, yung kung sino pa yung talagang mahigpit yung nanay ko, yung pa yung parang mas malapit yung loob namin. Tapos talagang siya yung nasasabihan namin ng problema. Kasi pag may hinihingi kami, hindi kami dumedirekta sa tatay ko eh. O sa nanay ko eh. Pero since Father's Day special naman ngayon, hindi pala nanay, ina-acknowledge ka rin yung tatay ko kasi malaking factor din yung tatay ko, lalo na yung pagtuturo niya ng pagdidisiplina sa sarili namin, lalo na yung maagang pagising, yan. Ayaw ng tatay ko na maabutan ka ng araw sa higaan. Sa higaan. Pupuntahan talaga kayo sa kwarto, sisit na yun, alam nyo na yun. Yun po, mga ganong bagay po. At saka si Tatay Sixto, for your information, hindi yung maliit ng tao. 6 ano siya? 6'2 kaya 6'2. Pero generally hindi po 6'2 yun. Pero mga 5 plus lang po.
Pero malaking tao tatay ko. Oh, gentle giant si Tatay Sixto. Pero yan ang hindi makikitang nakaupo lang. Opo. Nako, hanggang sa katandaan yan, umaakit pa ng bubong kaya nahuhulog Kaya po, Kaya totoo nga po. eh. Anyway, so makita natin yung pinanggalingan ni Brother Ali na tunay na yung mga magulang niya ay tatlo sila no, na talagang nadisiplina at nakita natin yung naging hulma nito. No. Siguro isang gusto kong tanong sa'yo, nung malaman mong malapit ka ng maging tatay, ano yung mga pumasok sa utak? Nagkaroon ba ng takot na, naku, magiging tatay na? Ano yung mga thoughts na pumasok sa ulo mo nung alam mong magiging tatay ka na? Unang-una yung siguro excitement muna unang-una. Kasi, siyempre, lalo na yung kumunti yung pamilya ko dahil naubos kami. So, parang addition. So, unang-una, excited ako na maging tatay unang-una. Tapos pangalawa, yung nandun rin yung worry ba kasi how would you provide? Siyempre, pag alam na muna natin na pag may baby na, sunod-sunod na yung gastos niya, wala nang tigil. Gatas, yung mga injections niyan, mga vitamins niyan, everything. Tapos, siyempre, pag-aaralin mo na. So, generally, yun lang yung naisip ko yung how would I provide to my kid. Okay. Lalo na habang lumalaki siya. Yun yung mga unang thoughts ko bilang tatay. Tatay na tatay ka talaga. Kasi ang tatay talaga, naku, maraming gastos to kailangan. May iba kasi mga tatay, ang fear naman nila na, naku, kaya ko na bang maging... you became a father at what age? 36 na yata ako eh. so Kasi I medyo- married mga 35 years old eh. So medyo late bloomer na ako. Late bloomer ka na. Opo. So medyo parang more or less, in terms of maturity, parang nakahanda ka na. Except Opo. yun nga, siyempre yung financial challenges ang tinitignan mo. Opo. No? So siguro, yun ang isa talagang makikita natin sa mga tatay na financial side lagi ang tinitignan. Pero salamat na lang bilang Kristiyano, resolve na yan, ano? God as Opo. our provider. Ano? Amen. So, ang mga general questions lang naman to. Bilang tatay, what was the hardest lesson that you have learned? Yung parang, alam mo yun, nung maging tatay ka, parang nag-struggle ka dito, parang ganito pala maging tatay, o kailangan ko palang gawin ito, o kailangan palang harapin ko ito, na alam mo, naging challenge sa iyo kasi siyempre, first time ka talaga nag-excited kasi isa lang anak mo, Opo, hindi ba? opo. Oo. So, ano yung parang lesson na talagang medyo nag-struggle ka para bago mo nakuha, kumbaga? Something to do with yung sinabi ko kanina, yung yung discipline tsaka yung strictness. Bakit? Oo, kasi siyempre ang mindset ko nun kailangan stricto ka, kailangan yung implement mo yung authority mo bilang tatay. Okay. Not necessarily na, pero parang ang challenge kasi doon parang yung medyo malayo yung loob ng anak mo. Parang hindi siya masyado makapagsabi sa iyo kasi parang yung lagi niyang sinasabihan yung mami niya. So parang yun yung yun yung parang challenge ko na yung how would I balance yung strictness ko tsaka yung pagiging tatay ko na on the sweet side. Parang gano'n. Kasi parang ang hirap pag hindi rin balance kasi alam naman natin, typically, mga tatay talagang authoritative yan. Talagang kailangan they have to project yung authority nila, yung pagiging tatay nila, pagiging lalaki nila. Pero minsan din hindi rin pala maganda yung masyadong stricto. Kasi ang nangyayari, ang mga loob ng mga anak natin, medyo napapalayo, lumalayo. Hindi naman yung malayong-malayo, pero may mga basically, may mga bagay sila na hindi nila masabi sa akin bilang tatay. Doon niya sinasabi sa nanay, sa nanay ng anak ko, which is yung asawa ko. So, yun yung medyo challenges na nakikita ko. Then, yun nga po. Paano mo siya na-resolve? Unang-una kasi dati, hindi ko naman talaga, ang unang hindi ko rin na-implement talaga yung pamamalo, hindi ko talaga. Siguro one time ko lang napalo yung anak ko, yung very soft lang siya, yung sa kamay lang siya. Oo, yung hindi masyadong malakas, ibig sabihin. Hindi masyadong malakas. So, yun lang. Siguro nung habang lumalaki yung anak ko, more on nagiging mas tawag dito, yung parang nakipag-negotiate na ako. I forgot the word eh. Diplomatic. Parang mas naging may diplomasya na
Tapos Paano napansin, example ba, may dinidisiplina mo siya, mali talaga. Pag sinabi mo diplomatic, hindi mo siya papaluin. So paano mo ina-approach yung sitwasyon? hindi kasi minsan kasi ang nangyayari, pag mami niya yung galit, hindi ko sinasabayan yung Okay. yung tantrums o yung galit ng nanay. So nangyayari ako, ano lang, yung tawag nito, neutral. Pag ako naman yung galit, one time yata parang nagkaroon kami ng pagtatalo rin ni Macy, share ko na rin po. Kasi nga parang yung pinapagalitan ako, parang inano niya, huwag mo pagalitan yun ba? Parang gano'n. Parang nangyari, parang sa part ko, parang na, ano, na Naki-question no, yung authority naku-question yung mo. authority. Kinausap ko naman yung misis ko at naintindihan niya rin. So, yun. So, ang ginagawa namin, ang agreement namin, pag may isang galit o nagdidisiplina sa anak namin, yung isa, neutral lang. Para at least walang, may natitira bang kaibigan. Tapos napansin ko rin yung, gaya ng tanong mo, Kuya Ernie, yung paano ko ni-resolve yun. Siguro more on bonding kami ng anak ko eh. Unang-una, buti ngayon, medyo nahilig na siya sa music. As a matter of fact, kasama na siya sa... Oo, nakita ko, nagda-drums na. sa drums, sa bass guitar, sa banda, which is natuwa rin ako dahil at least yung bagay ng music, yun doon rin nakapag-connect. Tapos, pag nagpa-practice kami, nasi-share ko rin sa kanya, Nak, ito, pag-aralan mo rin ito, pakinggan mo rin itong mga music na to. Kasi ito, medyo yung nakita kong nakapag-improve rin sa musicality ko. So, may mga ganung bagay. Tapos, basketball yun, ginawan ko rin siya ng ring niya sarili para hindi na siya lumabas-labas sa bahay. Doon ko na siya, tapos, yung isa pa yung mga kaibigan niya, kung pag meron siyang pinapaalam minsan na pupunta yung mga kaibigan niya, yung pagkatapos ng klase, ba kayo walang klase. Mga Yun, banding. wini-welcome ko kasi gusto ko rin yun, kasi gusto ko rin makita at makilala kung sino yung mga sinasamahan at yung kaibigan ng anak ko. At the same time, nakapag-relate din ako dahil nasasabihan ko rin yung mga klase niya, pag kayo maging masunurin rin kayo sa tatay niyo, magulang niyo. Tapos wag kayong gumawa ng mga bagay na hindi maganda, like yung iwasan yung mga bisyo. Kasi siyempre at the early age kailangan medyo nagsiset ka na rin ng tone or expectations sa kanila para at least standard. hindi man nila maintindihan ngayong panahon na to. In the future, pag naranasan nila yung nasa sitwasyon sila gano'n, maalala nila yung mga payo natin. Alam mo, siguro, I'll speak from my generation kasi ka-generation ko, halos ang tatay mo, kumbaga. Siguro, ang kulang sa amin noon ay balance. Kasi ang nasa isip lang namin is dapat madisiplina. Na hindi namin nakita na dapat makarelate din kami doon sa anak na. That's why, kagaya ko, naghabol talaga ako kasi yun nga, nangyari, nalayo ang loob mo kasi nga masyado kang disciplinarian. Salamat sa Diyos, nakita ko later on, hinabol ko yun, na kailangan makarelate din yung anak mo sa iyo. Ibig sabihin, makilala ka rin ng anak mo. Hindi lang basta disciplinarian na ang identity lagi ng tatay, ay, ayan na, magagalit, ayan na, paparusahan ako, ayan na, anong tawag dito, parang very negative, di ba? Very negative yung yung image, no? Kaya maganda yung sinabi niya na dapat talaga hindi ka lang disciplinarian, hindi lang isa lang ang role mo. Kumbaga, dapat ikaw ay kaibigan din, barkada rin, na ngayon nakikita ko naman sa maraming tatay, nakikita na, especially sa mga Christian fathers, na yun ang nararapat na mas madaling magdisiplina kasi pag meron kayong lengguwahe. Meron po. Kayo, ang lengguwahe ninyo ay, ang tawag dito, music. Di ba? Opo. Kami ni Patrick, yung last episode nga, is yung sa church. So not unless hindi kayo nakaka-relate sa isang common denominator or common interest, doon nagkakaproblema talaga kasi hindi ka siya maka-identify sa'yo at yun na nga, hindi ka rin makaabot yung gusto mong iparating sa kanya. So, napakaganda nun. At saka maganda sa Christian father, well, generally, open-minded tayo. Yep. No? Na tinitingnan natin, teka, ano ba mali dito? Ano ba yung hindi lang yung ano ba pwede kong ayusin sa anak ko, ano ba pwede kong ayusin sa sarili ko, ano yung pwede kong... Tsaka may idadagdag rin ako, sige, Kuya go Andy. ahead. Oo, kasi dapat din ang mga tatay, di ba,
tayo po, nag-impose tayo ng authority and may mga bonding moments tayo sa ano. Ano ko lang po opinion ko lang po dapat hindi pa rin natin kinakalimutan na talaga dapat nandun pa rin yung authority, yung nag-impose tayo ng authority. Pero it doesn't necessarily may kailangan mag-stricto ka. What do I mean by this? Kailangan mag-set ka ng boundaries ba? Na bilang nanay, bilang tatay, bilang anak. Example na lang po, kunyari, yung anak ko, nagpapaalam ng kunyari na pupunta sa isang after class, maglalaro sila ng medyo nakakahilig kasi sa basketball yun eh. Okay. So tinatanong ko kagad, anong oras ang uwi mo sa school 3 o anong hanggang oras kayo ng hanggang oras ang laro nyo? Mga 5. Basta ang usapan natin kailangan 6 nandito ka na sa bahay bago dumilim. Pinapayagan ko siya para ma-enjoy niya rin yung Right. yung gusto niya gawin. At the same time, I implement boundaries kasi hindi naman po pwedeng uwi siya ng alas 12 ng madaling araw, alauna, hindi naman pwedeng gano'n. Lilit pa ng anak ko. Kaya yung pwede naman tayo maging mahigpit, pero ipaliwanag natin sa mga anak natin, bakit natin kailangan gawin yon. May mga moments din kasi kami ni Nathan, pag dalawa lang kami, like yung pag nagpa-practice kami ng banda, so dalawa lang kami, mami niya naiwan sa tindahan sa bahay eh. So pag nagda-drive ako, nagkukwento ako sa kanya, tapos pinapala, anak, paglaki mo, pag ganito, yung mga iwasan mo yung mga ganito, dapat may mga inputs ako, tapos at the same time, tinatanong ko siya, naiintindihan mo ba ako? Kailangan itanong mo sa anak mo, na-gets mo ba yung point ko? Pinaparating ko. Oo, kung naintindihan mo, may tanong ko ba? Dapat po may ganon. Kasi nakita ko talaga rin yung transformation ng anak ko. Sa totoo po, thank you Lord, kasi ang bait rin talaga ng anak ko. Talagang hindi siya sutil. Talagang yun, binilas ako ni Lord sa part na yun. Oo. Totoo yung sinabi mo, na we don't need to compromise our authorities. Na minsan kasi, dahil body-body na kayo, kahit Oo. mali na, tas later on, pagsisisihan mo, kasi mahal ko yung anak ko eh. Ibinigay mo yung lahat, Opo. pati yung dapat na hindi, yung limitation na wala. So, ang nangyari, hindi pa rin kayo nagkaintindihan kasi mali yung ipinarating mo sa kanya. Isa pang gusto kong tignan natin ngayong umagang ito is, how did you as a Christian father influence your son's spiritual life? Paano mo siya ini-influensyahan na mabigyan niya ng diin yung kanyang spiritual na pamumuhay? Unang-una, ako yung nagpupuri sa Panginoon kasi meron kami tinatawag kasi na prayer time kaming tatlo. So may prayer time kami niyan tatlo. Lalo na pag may mga sitwasyon na talaga medyo kailangan ng tulong natin sa Panginoon. Pero hindi naman anytime na laging ganon. Ibig sabihin, basta nagsiset kami ng time na may prayer time. Yung una, ako lang nagpipray para sa lahat. Tapos yung later on, I oblige them, o lalo ni anak ko, inubliga ko na kailangan mag-pray din siya. Na tatlo kami, parang corporate prayer kami. Okay. So hindi lang ako nagpe-pray, hindi lang yung misis ko nagpe-pray, pati yung anak ko, parang mag-pray ka. Tinitrain mo na, kumbaga. Tinitrain ko na rin na sabi ko wala namang mali sa pagpe-pray. Sabihin mo ano yung nasa puso mo, ano yung gusto mong mangyari, ano yung in-expect na tulong mo sa Panginoon. Ganun lang. At nakita ko naman yung development tsaka yung growth niya rin. Tapos pangalawa sa na bagay, yun nga, mabuti na lang po, involved din kami sa community na to, nandito ang ating church. Kasi dahil doon nakita ko rin talaga na ibang-iba talaga pag yung bata Lumaki sa lansangan na lumaki sa church. Example na lang po sa lugar namin. Sa lugar namin talagang kami since bantay kami sa tindahan, yung mga batang maliliit, talaga pong grabe ang pagmumura. Talagang sobrang alam niyo yung pinaka-extreme na mura. Alam niyo ba pag nakakarinig ako niyo, nag-react ako, "Hoy!" Sinisigawan ko. Talagang sinisit ako. Ganun ako ka-bold kasi yung naalala ko rin yung nanay ko, ayaw niya na ganun. Totoo. Tapos ini-explain ko sa anak ko, sabi ko, "Anak, tingnan mo, pakinggan mo, ang pangit, di ba? Ang pangit pakinggan. So, wag mong gagayahin yun, ha." Yun, mga ganung bagay talagang tinuturo ko rin sa anak ko. Tapos nakikita na naman niya. Then, siguro,
more on setting expectation din, lalo sa Christian. Natatawa nga ako kasi meron kaming biruan. Sabi ko, Nak, kailan ka manliligaw? Parang gano'n. Parang nga sabi ko, pag malaki na ako, kailan yun? Kailan ka manliligaw? Pag may trabaho na ako, bakit? Kasi siyempre, lang naman humingi pa ako ng pang-date ko. Kung wala. Kasi parang namamindset siya ng gano'n. As early as na maliit siya, namamindset na siya na gano'n. Maganda yun. Nakakatawang explore mo na yung, alam mo, in a sense, you're exploring your child sa pamamagitan ng mga tanong na, and that opens up a lot of doors para sa inyong dalawa. Isang nakita kong maganda talaga na lagi naman paulit-ulit na nababanggit. And it's necessary that we need to remind people that children must be involved in the church. Napakahalaga nun, mga kapatid. Kasi yan yung time na natataniman sila. No? Bagamat sabi na hindi naman naintindihan agad, minsan nagtatatakbo lang dyan. Pero ang Diyos ay kumikilos na kahit sa maliliit na bata. Kaya lang kailangan dalhin niyo sila sa church, yung church na may tamang pagtuturo. Hindi lang yung church na pumasok at lumabas. Hindi ho. Kundi yung church na nagbibigay ng mga biblical instructions, na mabibigyan ng standard, mabibigyan ng discipline, kahit naman sa church may discipline, di ba? Na mauunawaan ng bata na ito pala ang tama, ito pala ang nararapat. Kasi nga, kagaya nung sinasabi mo, yung mga batang yun, wala namang kinalakihan, malamang sa malamang, ang mga magulang noon nagmumura rin. Saan ba makukuha yung mura? Kasi gaya sa atin, gaya rin sa inyo, hindi ko narinig na nagmura ang mga anak ko. Kasi hindi pwede yun sa loob ng bahay or even sa labas. No? Natutunan nila yon. Kung sila nagmumura sa labas, ibig sabihin, kahit sa loob ng bahay, nagmumura, dahil may nagmumura rin din sa loob. Kasi hindi naman tuturo sa eskwelahan yun eh. Hindi naman. Definitely sa bahay. At saka kahit nagmumura yan, pero kung ang mga magulang ay hindi, ay dapat sinisweto yun na wag gawin yun. Pero yun na nga. So, yun ang binibigyan natin ng emphasis. The church plays a very major part. No? Kasi kapartner po natin ang church. No? Sa pagpapalaki ng ating mga anak. Unang-una, isa pa dyan. Normally, may trabaho yung nanay, may trabaho yung tatay. So, makikita mo lang yan pagka ganyang araw, di ba? Certain hours in the day. Tapos pag weekend naman, malamang yan, namamasyal. Pero wala yung instruction na higit na maganda na mag-umpisa sa spiritual life. At ayun nga, no, makita nyo, no, pagka in-honor mo si Lord kasi dinadala mo yung mga bata, i-honor niya yon while He start orchestrating situation na yung mismong tatay binibigyan ng wisdom eh. No? Kasi in-honor mo ang Diyos eh. Dinadala mo yung bata papunta sa Kanya. So, bibigyan Kanya ng wisdom. O Ali, ito pa. Or Ernie, ito pa ang gawin mo. Ito sabi, mag-create siya ng maraming situation. So, ganun kahalaga ang papel ng church. At sa kanya, si Brother Ali, maganda example nga, no, kasi maliliit pa yung kilala ko na sila Brother Jojo, sila Brother Benji, na maliliit pa lang yan, ay karag-karag na ni nanay, ano yan, tas siya yung taga-gitara. If I remember it, lagi nakikita ko si Ali nagigitara, at saka si Brother Jojo. Benji. No? Although silang tatlo, marunong talaga mag-gitara, no? At sila kumakanta, no? Ngayon, isang bagay dito, nung ikaw ay maging tatay, paano to hinulma ang pagiging tatay, ang iyong karakter? Ano na bago? Anong nawala na pangit? Anong na-improve? Anong nakita mo sa sarili mo na hindi mo nakita nung binata ka pa, na nakita mo sa sarili mo? Good or bad, ha? Nung ikaw ay maging tatay. Siguro unang-una yung yung bad muna. Yung bad muna. Siguro yung una selfishness. Selfishness unang-una. Kasi siyempre pag binata ka pa, wala ka pa iniisip. Pera mo eh. Diba? Kumbaga, bahala ka kung saan mo gastusin. Bahala kung anong gusto mong biling gadget. Mamasyal ka. Go to any places that you like. Nung nagkaroon ka ng anak, siyempre, ang priority ng finances mo, you really have to support your kid. You really have to support your child. Una-una, not necessarily na talagang pera-pera lang, pero nandun ba yung tamang pagbibigay ng provision ba sa
ang mga anak na. Kasi nakita ko rin, Kuya Ernie, ang marami rin kasing, ewan ko lang po, pero ito lang yung aking, ang aking opinion. Kasi yung ibang mga magulang siguro, nag-i-impose lang authority. Parang gusto nila i-impose yung authority nila, gusto sinusundin. Hindi naman nila sinusuportahan yung mga anak nito. So, it's making their kids difficult na practicing yung pagsunod sa authority. Kung nakikita naman nila tatay nila pabaya. Parang hindi man lang nagbibigay ng pangkain nila. So, bilang sigurong father at lalo na bilang Christian father, siguro po napaka-importante rin na talaga pong bigyan natin yung pagpapahalaga yung anak natin, kung ano po yung talagang needs nila, talagang kailangan po. Of course, with the help of the Lord, ng tulong ng Panginoon natin, may bibigay natin yung tamang pangangailangan. Hindi po once, kailangan po yung tamang pangangailangan. Kasi iba yung nagbibigay ng sobra-sobra, which is very detrimental din para sa mga values ng mga bata. Yan ang gusto ko sa tanong Oo. sa'yo. Kasi iisa lang yan. Paano mo spoiled ka ba? Kasi isa lang yan karaniwan hindi ba? So, paano mo? Nanay niya spoiled, yung asawa ko. Medyo spoiled sa pagbibigay. Kasama na rin ng lola, yung nanay ni Ro. Kasi mabigay ako, siguro balance lang. Alam mo, may nakakatawa nga ko yung kasi minsan, napapansin ko, pag nagpupunta sila ng SM, ayaw ako isama ng anak ko. Pag kasama sila, sama ako, wag na sumama. Dahil? Kontra ko Si kontra ko. Wag yan, parang gano'n? Ayaw, parang nalungkot siya nakasama ako. Kasi alam niya, pag kasama ako, hindi niya basta-basta mapapabili yung gusto niya. Kasi siyempre, bilang lola, lalo sa mother ng asawa ko, talagang mabigay sa apo yun. Pag nandun ako, hindi pwede yan, hindi kailangan yan. Medyo tawag niya sa akin nila, kontrabida Doon lang naman, sa mga bagay lang naman. Ibig sabihin ako, parang more on pagkocontrol sa, pag hindi naman kailangan, hindi dapat bili, lalo na kung may ibang priorities na kailangan gasto. Pero it doesn't necessarily mean na hindi ako nagbibigay ng much sa anak ko. Siguro may mga time rin talaga na kailangan turuan mo rin sila ng pagpipigil. At may mga time din naman na bigyan mo rin sila ng karampatang masaganang pagbibigay. So dapat rin in balance in both worlds dapat. Alam mo, yun nga, lagi namang nababanggit pagdating sa mga anak. If there's one thing that the children has to learn, is the word no. Kasi pag hindi natuto yan ng salitang no, pag wala ka na hindi ka na pwede mag-provide o humarap na siya sa maraming problema, na ang mundo maraming beses sasabihin sa kanya, no. May mga taong magsasabi sa kanya, no. So hindi siya sanay sa salitang no. Ang threshold of pain niya and frustration, maikli, may tendency bumigay. So maganda rin naman sa pamilya nyo kasi binabalanse mo, merong medyo maluwag. So dumadating siya sa point na nakikita niya yung point of view. Siguro nga hindi pa kasi bata. So bakit kasi sumama kasi? Hindi ko So minsan, kahit naman tayo, kami di ba? Ba't namamalo? Di ba? Bakit napapagalitan? Pero right now, we realize na salamat pinalo, salamat pinagalitan, salamat mahigpit. No? So siguro right now, children may not be able to understand the word no, but that word is a very important part of maturity. Doon po yung pumapasok, Kuya Ernie, gaya na nabanggit ko kanina, yung setting boundaries po Talaga kailangan mag-set ka ng boundaries. Pag no, Tama. Wag as a parent, lalo na as a father, wag kang minsan makipag-kompromiso. Lalo na kung alam mong may impact yon sa anak ko. Example, gaya ng nabanggit ko, yung gusto niya, yung maglaro lang siya na walang control sa oras. So mahirap yung gano'n, kailangan mag-set ka ng boundaries talaga. Sige, papayagan kita, pero hanggang ganitong oras ka na, kailangan nasa bahay ka na bago dumilim. Tama. Pero paano balik tayo sa tanong, bilang tao, hindi lang bilang tatay, bilang si Ali, paano masasabing nag-mature si Brother Ali magmula na maging tatay siya? Ano yung nakita mo sa sarili mo, maliban sa generic yung selfishness, tama rin naman yun. Pero sa ugali, sa pananaw, sa kilo, sa pagsasalita, anong nag-improve sa'yo bilang tao dahil naging tatay ka? Una-una siguro pagiging pasensyoso natin. Kasi una-una ako, medyo maliit lang rin yung patience ko. Not necessarily yung
Kasi kilala ako ng mga, lalo ng mga close friends ko, pag ako tumahimik na, ibig sabihin, may toyo ka na. may no? toyo na, galit na. Pero ngayon siguro ang pananahimik natin, siguro more on exerting patience na rin eh. Siguro nung nagkaroon ako ng anak, kailangan siguro tumaas din yung tolerance mo bilang tatay eh. Kasi unang-una, siyempre hindi porket mali ang anak mo, palo mo kaagad. ganun ka. Correct. Hindi po pwede. So, medyo i-gauge mo rin kung kailan mo kailangan paluin. So, yun, yung pasensya ko, napansin ko, medyo, hindi lang naman dahil yung nagkaroon ako ng anak, kahit yung nagkaroon ako ng asawa, yung nagsama na kami ni Sister Rona, talagang doon ko nakita yung improvement unang-una. Tapos pangalawa rin yung bilang tatay, napansin ko rin yung mas naging malapit ako sa Panginoon natin. Bakit? Oo. Unang-una kasi napansin nyo, sabi ko nga nung dumating kami sa point na yung medyo naglaylo kami, yung hindi kami umaattend na masyado ng fellowship noon. Oo. Not necessarily umalis sa church, pero siguro dala na rin nung kailangan ko ring punan yung pagiging tatay ko in terms of finance kasi nagtatrabaho ako that time sa BPO. Minsan pag Sunday talaga may pasok. Pero what I mean kasi nakita ko yung challenges ba sa labas na kung hindi namin i-involve yung sarili namin into a Christian community, lalo na sa church, talagang parang hindi ko maabot yung standard na gusto ko para sa anak ko. Parang kasi gusto ko talaga lumaki na hindi masakit sa ulo. Gusto ko lumaki na may fear of the Lord. Kasi ang tatay, ang greatest fear ng mga tatay, makita nilang mapariwara yung anak nila. Tama. Yun ang greatest fear ko, which is ayoko. So, kailan ba tayo? Saan ba tayo lalapit? Kay Lord tayo lumapit. Kasi si Lord talagang, siya naman ang mag-aayos ng lahat. At yung paglapit natin sa Panginoon, yun naman talaga yung nagpabago. Hindi lang nagpabago, pati yung mga bagay na dapat ma-improve, na-improve. Yun. Tapos yun nga, in terms of Christian life, mas nakikita mo na rin kung sino yung dapat i-prioritize mo. Yung kahit na may mga issue, kailangan ang priority nyo nandun pa rin. Okay. Siguro mag-set na rin ako ng example doon sa pagtatights. Kasi mula nung nagbalik rin kami sa Panginoon, yun, talagang we make sure na we give our tithes diligently and faithfully. Tapos yun, kasama rin sa corporate prayer na every time na magsasubmit na kami ng tithes, pinagpipray namin tatlo Yung yun. tithes mismo. Yun yung part din ng corporate prayer namin. Okay. At the early age din, tinuturuan ko rin yung anak ko, mag-tithes ka, lalo pag nakita ko may binigay sa kanya. O tinights mo ba yan? Yung binigay. Parang nagiging checker na rin. Pero mas gusto ko yung mas ginagawa niya yon na Kasi, kahit na hindi ko sinasabi. Correct. Pero I know that the Lord, siyempre bata pa rin po yun, pero siyempre bilang magulang, kailangan i-guide natin talaga yung mga anak natin. Pero I know the Lord, pag dinil ka rin talaga ni Lord in the future, talagang wala kang kawala eh. Yun kaya sabi ko sana, huwag mo na hintayin na i-deal ka ni Lord sa ganito. Tama. Kaya ngayon pala sinasabi ko sa'yo, mag-tithes ka na. Alam mo, ikaw ang pinakamaganda example ng pinag-uusapan natin na bata na tinaniman. Kasi somehow in the journey of every Christian, wala namang perfect na journey. Opo. Dumadating talaga yung nagbabackslide, dumadating talaga yung nawawala, Opo. kung saan Lumalamig. napupunta. Opo. Nanlalamig. O kaya may mga sitwasyon talaga na doon ka napupunta eh. Opo. Pero dahil nataniman ka, ang nakita mong unang-unang solusyon doon sa challenges na, teka, tatay na ako eh. At hindi ko kakayanin ito mag-isa. At ang makakatulong lang sa akin dito ay ang Diyos. Na siya makapagbibigay, tama yung sabi mo, makapagbibigay ng standard. Kasi yung standard natin hanggang dito lang eh. Ang standard ng Diyos talaga, yun ang perfect. So ang nangyayari sa'yo, is na-realize mo yun dahil nataniman ka na dati. At yun ang napakaganda pong resulta ng isang bata na nakakarinig ng salita ng Diyos. Kasi hindi na mawawala yan hanggang pagtanda niya. At nakita nga natin yung result na when he became an adult, bilang tatay, hindi nawala yung, would I say role, hindi nawala yung kahalagahan ng Diyos. Bagamat parang may mga pagkakataon nga na parang hindi mo pinalagahan, parang you took God for granted. Pero hindi, sabi mo nga, babalik at babalik ka di ba? Babalik at babalik ka doon talaga Ngayon, isang tanong siguro bilang tatay talaga to. Ano non-negotiable sa pamilya nyo? Sa amin kasi ito, non-negotiable. Sa akin, kinler ko to sa 3 kong anak.
wag na wag kayong lalaban sa nanay nyo. Ako kalaban ninyo. Wag na wag yung sisigawan ng nanay nyo. Wag na wag yung lalabanan ng nanay nyo. Ako ang makakalaban ninyo. That was very clear to them. Sa'yo, ano yung sinasabi mo sa anak mo na ito, non-negotiable ito? Siguro sa hindi Christian aspect, siguro na negotiable sa akin yung hindi po pwede yung tatamad-tamad. Yung kailangan Tatay tinuturo- Sixto, ikaw ba yan? tinuturuan ko yung anak ko talaga magkaroon siya ng initiative. Okay. Kasi natutunan ko rin sa tatay ko rin eh. Example po, kunyari, sa bahay, nakita mo nang merong kalat dito, pulutin mo na, ilagay mo na sa busura, wag mo nang hayaang may kalat dyan. Kasi Dadaanan mo pa no? hintayin mo pa ba ako magwalis dyan para mawala yun? Pwede naman ikaw na. Di ba? Parang ganun. Yung mga ganung bagay ba yun? Non-negotiable yun. Kailangan talaga magkaroon siya ng initiative sa mga bagay-bagay. Tapos, hindi lang dahil doon, kunyari, example, kung nakita niya na kumikilos na lahat, wag lang siya upo-upo. Yung nakaupo lang siya. Kailangan magkaroon siya ng part, tumulong siya. Parang naririnig ko yung boses ni Nanay Crisanta talaga. Siguro po ganun po talaga yung Diba? ang tinuturo ko sa anak, non-negotiable po 'yun. O, Pero talaga- yung in terms of yung sa example nyo, so far naman kasi yung anak ko hindi naman siya yung talaga nagiging palasagot. Talagang napakabait din ng anak ko dahil pag talagang pinagsasabihan, pinapagalitan, talagang lang yan, talagang Nakikinig lang. tahimik lang yan. Lalo na pag sa akin kasi medyo nakita ko yung anak ko pag ako galit kasi medyo natataranta na eh. Dahil Okay. pag ako sa bahay kasi hindi naman ako palagi nagagalit. Okay. Yung kumbaga lagi nagpapatawa, gano'n. Ali, lagi si Joker, gano'n. So pag nagalit na ako, doon na sila, pag galit ako, galit talaga ako. So doon sila na tataranta. Siguro ako ang more on, expectation ko sa anak ko, siguro, although hindi ko pa naman siya nasasabi, pero ang isa-set kong expectation, hindi pa ako dumadating doon sa part sa sinabi mo, Kuya Ernie, yung maging diligent sila, lalo na yung wag mag-uwi ng babae sa bahay na hindi walang Non-negotiable. Non-negotiable yun. Sinabi ko, kung kailangan dito, hindi pwede sleep over, ganon. As early as now, yun na yung parang in-expect. Kasi para kaya nga tinuturuan ko rin, huwag ka muna manligaw pag wala ka pang trabaho. Pero tinanong mo na, kailan ka manliligaw? Pero tinatanong ko, parang on the brighter side, hindi Parang loko. inaano mo lang talaga. Parang anong mangyari sa akin, dinadaan namin sa lokohan ba? Okay. Para medyo maging light ang conversation. Sinasagot naman niya ng bagay na gusto ko ring marinig. Parang ganon. Alam mo yan, yung kanina, yung sinabi ko nga na, never naman sumagot yung mga bata. Kaya lang sa akin is, nakita ko kasi yun siguro isang fear ko nung maging tatay ako, na nakita ko yung mga kasing edad ko nung araw, kung paano sagot-sagutin yung nanay nila. Siguro parang yun na naging fear ko na ayoko ng mga anak ko na sinasagot-sagot ako, o parang yun na naging priority ko na huwag kayong sasagot ng pabalang. No? Never naman na lang talagang ginawa yun. So, ikaw bilang anak naman, na dinidisiplina ng Ama sa Langit. Ayan, okay. Kumusta naman ang relasyon yung dalawa ng Diyos bilang Ama? Honestly, ang spiritual life ko mas better kaysa yung mga nakaraang taon. Una-una. Paano? Bakit? Kasi di ba lagi ko na-share nga pag may pagkakataon ako na nakapagsalita. Yung sabi ko dati parang parang casual lang eh. Alam ko na si Lord ka ganyan, since anak ako. Parang lip service lang, no? Anak ako ni Sister Crisanta. Dapat sunod ito lang ako, sabihin ko. Present lang ako sa fellowship. Yun. Makakagita-gitara lang. Pero walang deeper relationship or deeper connection with the Lord. Okay. Parang ganon. Pero ngayon natutunan ko talaga, talagang sa pagpipray na lang, talagang mas naging constant ang pagpipray. Kasi inaamin ko dati, talagang magpipray ka lang pag may kailangan ka eh. Parang ganon eh. Totoo. Yung hindi ka na magpipray pag hindi mo kailangan, pag wala ka doon sa mga sitwasyon na tight,
Kaya mo parang hindi mo na kita kailangan, Lord, so hindi mo na ako mag-pray. Pero ngayon, in everything, kaya kailangan mo ng talagang nasa tight situation ka or wala ka, you still have to honor yung pag-pray talaga. Bakit? Yeah. I think yun lang talaga ang connection at saka yun lang naman talaga yung time na not just you talking but you get to listen from God eh. Yung panahon na yun eh. Dahil, di ba sabi nga natin ang communication, hindi naman pwedeng ikaw lang yung salita ng salita. So, you really have to listen from the Lord. At nandun naman ang Panginoon talaga eh. Ang instruction niya talagang bumababa eh. You get to know things na dapat mong gawin, ano ba yung direction or steps na kailangan mo gawin in a particular situation, ano ba dapat ang sasabihin mo. So, yung mga ganung bagay, yun ang mas nakita kong nag-grow sa akin eh, bilang Tama yan. Christian. Tapos yun nga, yung mas naging ano na rin, faithful na rin tayo sa pagbabayad ng ikapo. Una-una kasi parang di bali lang medyo kapusin tayo basta wag natin bitinin ng Panginoon, parang gano'n. Yun ang sinasabi sa kanila. So, Mahalaga yung kagaya, ikaw tatay ka, you make sure na naririnig ng anak mo yung mga instruction. Di ba? oo. So ikaw ngayon bilang anak, ganun din ang ginagawa mo, na alam mong kailangan makarinig ako sa ama. Kailangan marinig ko yung instruction niya para yung buhay, kagaya ng anak mo, sabi mo nga ayaw mong mapariwara. Ayaw mo rin mapariwara ang buhay mo. That's why you come to God in prayer. So, madalas kasi, yung misconception, ang prayer is hihingi. Yan, madalas yan, di ba? Kalapit sa Diyos kasi may kailangan, may problema, may malaking pinagdaraanan. Pero actually, hindi ko sinasabing minamaliit yon kasi mahalaga yon dahil kinikilala mong ang Diyos ang may control. Pero madalas nga nangyayari, pag walang problema, Wala lang. nakakalimutan na rin ang Diyos. Nakakalimutan natin na prayer is not only talking to God, but hearing from God. Number one ho yun. Kaya may problema ka o wala, meron tayong pangangailangan at yan ay kailangan makarinig tayo sa Diyos. Kung papaanong si Brother Ali, kailangan sabihan yung anak niya, ito dapat marinig, ito dapat malaban. Bilang isang Kristiyano, kailangan ma-realize mo na yung pangangailangan mo sa Diyos, na kailangan makatanggap ako ng instruction. Ano? Meron nga akong tinitext kanina ng isang tao. Sabi ko sa kanya, humingi ka ng word because the word will resolve the issue. It always does. Mariresolve ang issue basta may word ka. Dahil sa atin sa kompi, laging itatanong sa iyo, ano ba word mo? Di ba? Ano masabi sa iyo ng Lord? Kahit nasabi mong ganito, ganyan, isa lang tatanong sa iyo, ano word mo? Pag sinabi mong wala, ay bumalik ka. Masok ka ulit sa kwarto mo, humingi ka ng word. Kasi yung word na yun ang pangahawakan mo eh. Yun ang magbibigay sa iyo ng linaw, bagamat hindi 100%. Pero yun ang magbibigay sa iyo ng linaw, saan ka pupunta, anong gagawin mo. Kasi Diyos na nagsabi sa iyo eh. Di ba? So yun ho ang sinasabi namin ni Brother Ali. Kaya kailangan natin ng panalangin. Kaya nga, I always emphasize, buhay panalangin. Ang prayer po natin dapat may buhay. At lahat ng buhay dapat lumalago. Pag hindi lumago yan, namamatay na yan. So yung sinasabi nga na nagdasal ako, bisa nga nagdadasal ka, hindi ka naman nagdadasal, nagmo-monologue ka eh. Di ba? Our Father, who art in heaven. Kahit di ka nga, memorize mo na eh. Tapos sabihin, nagdasal ako. Tapos sabihin, ba't wala nangyari? Kasi nga, akala mo lang, wala kang makausap eh, sarili mo lang kausap mo. So mga kapatid, very interesting yung mga pinag-uusapan natin. Pero bago tayo dumako, dapat dumaan tayo sa mga may birthday sa araw na ngayon. Sa araw ngayon. Ayan, June 20, 2026. Happy birthday to, bisa natin sa umpisa, Sister Irene Alberto. Uy, Brother Marcus Dato. Happy birthday. Brother Zion Dizon. Zian. Ano? Brother Zian. Dizon. Buti na lang malinaw matanong katabi ko. Sister LB Alcantara. Uy, Brother Peter sa Tumango. Ayan, nasa UAE ito. Happy anniversary, Brother Romy and Sister Tina sa Balbaro and Brother Denver
Tabalboro, sa Balboro, and Brother Denver, Denver and Sister Sister Jen Jean Helido, ayan, sa Batangas. Happy birthday and happy Anniversary po sa lahat. anniversary. Ayan, thank you, Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday uli and happy anniversary. Anniversary po. Ayan, tuloy-tuloy ang kwentuhan namin ni Brother Ali and we have covered a lot of areas at siguro isang bagay na gusto kong itanong sa kanya, maliban doon sa nakita mo yun, di ba usually pagka nasa ospital o saan man nakita mo yung anak ko, talagang di ba tuwan-tuwa ka na, lalo na lalaki, di ba? Oo, di ba? Pero ngayon, ano masasabi mo na your greatest joy as a father? Sa bagay, hindi pa naman, 14 na. Pero sa ngayon, sa iyong karanasan, ano ang pinaka-greatest joy mo as a father? Unang-una yung siyempre yung paglaki ng anak ko, lalo na yung nakita ko talaga yung involvement namin sa church. Talaga malaking bagay kasi. Unang-una, yun nga, yung imbis na yung time niya mapunta sa isang ibang bagay na hindi ko nalalaman, hindi ko nakikita. At least involved siya sa church, specifically sa pagtugtog sa banda. Magkasama pa nga kami ngayon. At ako Yun ang banding nyo eh, no? Oo, parang gano'n. Tsaka minsan pag sa bahay din, we used to play songs together, ganyan. Ang nakakatuwa nun, marunong na talaga siyang, tumugtog. Ay, kanino ba magmamana? Oh, yun nga po. Pero hindi ako masyado nagbigay ng on-hand training sa kanya kasi ngayon mga bata ngayon resourceful na rin, may YouTube na rin, may At saka mga nasa ganun. dugo. Oo. Nasa dugo talaga. Siguro nga po. Pero yun nga po, isa nakita ko na bilang joy, yung nakita ko yung anak ko nga sa yung paglaki niya na involved siya sa ministry. Hindi lang through music kasi may time din na sila rin umahawak ng children ministry. So katuwag niya sila si Ate Sheena, sila Ate Eunice, Ate Esa. So may mga assignment din sila. So they get to get yung mga assignment ba na kailangan nila mag-aral. Natuwa nga doon ako kasi one time tinanong niya ako, Daddy, kaninong Bible to? May Bible kasi kami doon na Good News Bible na ganun kakapal. Ay, Na hindi ko dinadala sa prayer meeting kasi nga, Mabigat. ang kapal, mabigat. Nasa bahay, ginagamit ni nanay yun dati. Yun ang gusto niya dalhin kasi yung Bible niya, New Testament lang. Okay. So, manipis lang siya. So, wala nang ibang Bible na may Old Testament and New Testament kasi ginagamit ko nga yun. Bukod doon sa meron siyang cellphone, nag-take initiative siya na dinadala niya yon yung Bible na makapal, lalo na pag may lesson siya sa which is nakakatuwa kasi very rare yung makita mo yung bata na nagdadala ng Biblia. Kasi kahit naman ako nung dati, di ba? Kung yung Bible ka, tinatago mo pa eh. Di ba? Parang hindi ka ganun ka-confident magdala ng Bible. Yun, isa sa mga thank you Lord talaga nakita kong traits doon sa anak ko bilang tatay natuto. Tsaka yung pangalawa, yung marunong din siyang yung magpasensya. Tsaka yung umiwas sa conflict. Kasi napansin ko sa anak ko, hindi siya yung hindi ba yung bully na tinatawag. Hindi siya nang bubuli, hindi siya siguro nang awa. But yun rin sinasabi ko sa iyo, tinatanong ko siya, may nambubuli ba sa school sa inyo? Yung medyo kinakaya-kaya ka ba? Tinatanong ko na, hindi, wala. Hindi, sigurado ka. Kasi pag mayroon, sabihin mo sa akin. Kasi gusto ko siyempre, as a father, gusto ko rin pinoprotektahan yung anak ko. Pero natuwa naman ako sa anak ko kasi
It shows na yung, kasi nahilig nga rin po sa basketball yon, nasa grade 5 pa lang siya, grade 6. Ang mga kalaro niya para mga high school na sa basketball. At kilala siya. Yung pa lang, ibig sabihin, yung social skills niya is nandun. So marunong siyang makisalamuha sa mga tao, which is bilang tatay, natutuwa ako kasi pwede mo nang pabayaan yung anak mo na makasaluma sa mga tao. Kasi di ba, ang bilang tatay, hindi lang naman tinitingnan natin intellectual skills eh. Kailangan tingnan din natin yung social skills niya, yung emotional skills din ng mga anak natin. At siyempre, at proper guidance din, lalo-lalo na talagang nandyan ng Panginoon na talagang bilang tatay, tuturuan din tayo bilang tatay nga tuturo sa mga anak natin. Ang pinaka greatest joy ko sa bilang tatay yung makikita rin ako ng anak ko na naging set ng example sa kanya. Not necessarily I'm a perfect father, hindi ko po sinasabi yun. May mga kakulungan din po ako bilang tatay. Pero yung in general, yung nakikita niya na pag nag-praise and worship nga, lalo pag nag-worship, na sinisita ko yun pag hindi nagtataas na kami. Tinataas yung kamay. Kasi nanay ko nung gano'n. Kasi you really tend to teach your child to surrender to God. Talaga? Oo. Talaga? Kaya sinisita ko yun pag nakikita kong itaas mo yung kamay mo. Huwag kang, yung mga ganyan, hindi nakakaya yan. Hindi yan nakakayabi ang lalaki. Kailangan you surrender to God, ibigay mo kay Lord yung glory. Yung pagtaas ng kamay natin, hindi dapat natin kinaiyayan. Yung tinuturuan ko yun yung anak ko ng naman gano'n. siya. Minsan tinitingnan ko, minsan hindi. Pero hayaan ko na lang si Lord na mangusap. Basta ako, pinapaalalahanan ko. Nandun lang naman tayo bilang magulang ituro at maging example tayo sa kanila. Yung Siguro nga, yung joy mo, kaya siya kagalakan sa'yo. Because it's the offshoot nung pagpapalaki mo. Nakita mo na yung somehow, nag-glimpses ka na nung ito yung bunga eh. So, mas na-encourage ka pang ituloy, di ba? Kasi pag may tinanim ka, hindi pwedeng hindi bubunga yan eh. Mabuti at masama, may bunga talaga yan. But in your case, nakita mo, masasabi mo na, yung affirmation ba na tama yung ginagawa namin mag-asawa, tama yung pagpapalaki ko sa anak ko. So, unang-una, mapapasalamatan mo ang Diyos kasi nga, sabi mo kanina, kasama ko ang Diyos dito. So, unang-una, makikita mo yung, mas napapahalagahan mo yung relasyon mo sa Diyos na paano na lang, siguro yung tanong, paano na lang kung wala kami kay Lord, no? Tapos hindi niya naririnig to, tapos paano na lang ikaw mismo kung wala ka kay Lord, hindi ka magiging maganda example din. Maring hindi ka naman gumagawa ng mga sabihin natin mga matitinding kasalanan. Pero hindi natin alam kasi nawala ka kay Lord no? At yun ang isang minsan, hindi lang minsan, yun ang isang ibubunga. No? So, andun yung kagalakan ng Ama na masasabi mong, thank you Lord, ginaid mo ako, tama itong ginagawa ko. Kasi nakikita ko, tama yung buhay ng anak ko. So, talagang doon pa lang, hindi pa yan, kumbaga hindi pa nakakarating sa tugatog ng tagumpay. Amen. Ngayon pa lang, natutuwa ka na, no? So, isa pang tanong dito, iisa lang kasi ito kasi they have children. Isa lang yan, paano ba yan? Ano ang gusto mong maalala ng anak mo tungkol sa'yo? Yung isang bagay na sana kahit wala na ako, maalala ako ng anak ko bilang ganito. Kaya tatay ko, lasanggero. Ang tatay ko, basag ulit. Ganun kung ano kasi nasa puso, yung ano yung nagmarka, yun ang unang lalabas sa bibig di ba? So, siyempre naman, ayaw naman nating marinig yun sa mga anak natin. Ano yung gusto mong masabi mong maalala ka ng mga anak mo? Ako, unang-una siguro, hindi in Christian aspect. Ang maalala ko ng anak ko yung sa unang-una yung pagdidisiplina ko, tsaka yung pagiging strict ko na somehow pagdating in the future, he will see it as something na nakatulong sa kanyang paglaki. Kasi nung dati rin, di ba, yung ako naranasan ko rin na naging strict yung nanay ko. Dati nainis ako, nagagalit. Pero di ako lumalaban, pero deep inside me, ganun parang ang pangit, parang stricto. Parang yung freedom mo, nasisikil. Oo, parang nasisikil. Pero as I grow, yung ngayon, lalo na tumanda na ako, lalo na nagkaroon ako ng pamilya, doon ko na-realize talaga tama talaga yung tatay ko, tama yung nanay ko, yung mga
lahat ng paghihigpit nila. Doon ko na. So, I want to be remembered na una-una yung nagdi-discipline sa anak ko na somehow nagkaroon talaga ng impact yun sa buhay niya. Dahil alam ko, dadalhin niya yun eh. Pag disiplinado ka sa lahat ng bagay, may disiplina ka sa lahat ng mga ginagawa mo, dadalhin mo yun kahit sa yung pagtanda. Tapos gusto ko rin, siguro, yung naging spiritual leader ako sa anak ko. Ibig sabihin, naging spiritual father, more of a spiritual father, naging leader sa bahay, na dinirect at nilid ang kanyang pamilya towards growth in their spiritual life to the Lord. Yung pagiging involvement nila sa ministry, involvement nila sa community, yun. Siguro wala na masyado, siguro maalala lang ako ng anak ko na ganung bagay. Masaya na ako eh. Kasi hindi naman tayo, lagi ko nga niloloko yung anak ko pag tumanda. Hindi pala niloloko, lagi na, di bali sa pagtanda namin, kahit hindi mo na kami alagaan, basta huwag mong kalimutan ng Diyos. Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya. Oo. Di bali ng pagtanda. Siyempre, pagtanda natin, hindi naman natin, Tama. Pero siyempre, we came to the expectation na sana pagtanda rin namin, alagaan din na kami ng anak. Pero I know the Lord is there naman eh. Hindi naman nagkukulang si Lord sa kanya. Kaya ang sabi ko sa kanya, kahit hindi mo na kami alagaan sa pagtanda namin, basta wag mo kakalimutan ng Diyos. Tama yun. Yung sabi mo nga kanina, makita niya na tama ako. At makita niya tama pala ang Diyos na pwedeng mamalo, pwedeng maghigpit, pwedeng magdisiplina, which a lot of young people do not understand nowadays, no? Kaya siguro medyo magulo ang lipunan ngayon halos because wala nang standard ng Diyos na sabihin natin na noong pa man ay yun na ang kanyang ibinigay sa kanyang mga nilikha. Pero unfortunately, ibang boses ang naririnig sa mundo. Kaya sa atin, andun yung kagalakan natin. Mababaw nga na kaligayahan ng mga Kristiyano. Hindi, mababaw in a sense ng parang sa mundo. Yan lang. Hindi nila alam na yung spiritual life natin ang lumalago. Na hindi lang yung itong pangyayaring ito, kundi meron kaming nakikitang paglago sa aming spiritual na buhay na siyang nagbibigay ng tunay na kagalakan na hindi lang ako tama, tama pala ang Diyos. Di ba? Bakit sinabi ng Diyos to? Bakit inutos ng Diyos to? Di ba? Unfair naman ng Diyos, di ba? Hindi ba pwedeng maging ano ako kung ano akong gusto? Yung mga gano'n na maraming tao ngayon, matanda na, actually, isip bata pa rin kasi feeling nila, tama sila. Ayan, kaya nangyayari, sabi nga, may tama ka. Di ba? Ibang klaseng tama. Ibang klaseng tama yun, ano? Ano yung ugali mo na nakikita mo sa anak mo ngayon? Yung pangit muna. Kung meron man, usually, ay naku, nakuha to sa akin. Ay, meron. Una-una yung, hindi naman sa pangit na ugali. Hindi naman. Kasama yan sa Nakikita ko yung pagiging niya, joker niya, yung mabiro ba. Yung minsan, yung parang madali ba siya, parang mahilig ba siyang mag-prank, parang ganon. Example. Kasi ganon ako eh. Example. Parang pala si, parang ganito pala si... Pinaprank ka ba niya mismo? Minsan pinaprank ka. O yung titingnan niya yung reaction ko. Example. Ano bang isabi? Kunyari, patay na pala si ganito. Kunyari talaga bakit? Tapos biglang pagtingin mo sa kanya, parang ngingiti. Parang gano'n. Biro lang yun, loko lang. Parang gano'n, parang biro lang iba. So mahilig siyang mag-ganon, which is kasi gano'n ako eh. So nakikita ko yung sarili ko sa kanya pag nagaganon siya. Although hindi naman siya masyadong pangit, wag lang sobra. Bisa kasi para maging light by conversation. Ay, maganda ugali. Sa ugali pa, yung hindi ko pa nakikita yung initiative, yung sipag eh. Wala pa doon. Hindi, anong meron siya ngayon na palagay na somehow ugali mo na yung maliit kan makaliit ito. Obvious music, yun. Yun. Yung pagkahilig niya sa music, yung pag-play niya, tapos madali siyang turuan sa music. Tatalunin pa nga ako yun, actually. Kasi ako ang alam ko lang, gitara, bass, konting drums.
Siya, nagpati keyboard, nag-aaral na siya eh. Okay. So, yun. So, hihigitan niya pa ako. Pero yung isang bagay na nakikita ko sa kanya, pag nakikita kong ginagawa niya, naalala ko yung sarili ko sa kanya na, ay, parang ako to ah. Yun. Thank you, Lord. Sa mga maraming pagkakataon sa buhay ng isang ama, maraming pangyayari na minsan hindi natin nauunawaan. Ano? Mga pangyayari na biglaang pumapasok sa relasyon, paano mo ito nire-resolve? Nagkaroon ka naman isang sitwasyon na parang, uy, bakit, alam mo yun, may pangyayari sa buhay mo na bakit nangyari ito? Paano mo siya nire-resolve sa inyong relasyon bilang mag-ama? Para pa yung medyo parang may nagkaroon ng issue, parang gano'n. Wala akong masyadong specific na maalala na issue na medyo nagkaroon kami ng confrontation or what. Pero siguro more on yung sa pagdidisiplina ko na lang sa kanya. Kasi wala akong maalalang situation pa na parang awkward sa amin dalawa na Sa bagay, bata pa no? 14 lang. Pero ang pag nagkakaroon kami ng moments ng anak ko, lalo na yung tinuturuan ko yung pag pinagsasabihan ko, nakakatawa nga kasi minsan nagsisimula lang sa isang bagay na hindi niya nagawa. Tapos habang pa-travel kami ng center, nagagalit ako. Pinagsasabihan ko siya. Kung ano mga input. Tapos ang ending pa rin yun, lagi ko sinasabi na, kaya ikaw na, pagka lumaki ka, ganito dapat ang ano mo, wag ganito. Sabi ko, kasi pag ganito, so in-explain ko sa kanya ano yung pwedeng maging consequences, ano yung pwedeng maging resulta pag hindi niya ginagawa yung sinasabi ko. So, it came to his understanding at an early age na may mga bagay pala na dapat siyang i-consider na habang lumalaki siya, kailangan ganito na yung nakaset na expectation niya na ganito. So, gaya ng nasabi ko, wala pa kami masyadong bagay na pinagtalunan or everything issues na malaki na kailangan namin resolbahin na talaga naging threat sa relationship namin. Wala pa naman. Hopefully, wag naman magkaroon. At kung magkaroon man, I know naman na si Lord tutulungan na kami. Ako may nakita. Ano po? Sinabi mo na may nakita, nagda-drive ka, nag-uusap ka, biglang uminit ang ulo mo. Ayan. Minsan talaga nangyayari to na hindi mo namang gusto, for whatever reason, masyado kang apektado doon sa nangyayari, di ba? Yun ang sinasabi ko na minsan, nangyayari rin kasi sa akin na, alam mo yun, ang ganda-ganda ng kwentuhan, biglang, alam mo, tutuyoin ka bigla. Ayun. Yun ang sinasabi ko na bilang ama, nadadanas ko rin kasi yun eh. I try to resolve that na tignan ko yung sarili ko, sa tatanong ko, ba't ka dumating sa punto na tinto, nag-uusap lang kayo? So, minsan hindi magandang usapan. Di ba? Minsan magtataka yung mga anak mo, ano nangyari doon? Bakit nagalit yan? Di ba? May mga ganong pagkakataon na ang ganda-ganda ng usapan, ganda-ganda lang takbo, bigla na lang tutuyuin ka. Yan, sa akin na, let's speak for myself. May naalala pala ako, Kuya Annie, sorry to interrupt. Sige. Bigla na pumasok. One time kasi nagda-drive ako. Papunta rin kami ng center siguro niya. Magpa-practice kami para sa Panginoon. May nakaharang na tricycle dun sa, motor dun sa gilid. Hindi kami makadaan. So nagalit ako. Sabi ko, Kuya, dapat kasi hindi nyo pinaparada yan dito kasi daan ito ng sasakyan. Ganun yung pagkakasabi. Bigla ba naman sinagot sa akin ng lalaki, ipakila mo. Tapos parang yung, alam mo, yung init nung ko, biglang pumasok sa ulo ko. Ganun, parang hindi mo yata ako kilala, taga rito ko. Parang ganun na kagad yung pumasok sa isip ko. Alam mo, anak ko yung gumanon sa akin. Daddy. Bigla ako na nahimasmasan. Sige, okay. Bigla ako nahimasmasan. Siya yung daddy, nala, ay, pala. Pupunta pa naman kami sa pagpupuri sa Panginoon, magpupuri. Tapos biglang ganun. Yung maliit na bagay, pero hanggang sa, alam mo, yung anak ko rin yung nag-comfort sa akin. Kasi alam niyang, hindi ako makakabawi eh. Gusto ko yung
bumawi dun sa tao. Alam niyang hindi ako makakabawi. Para siya na lang siya sabi, anong pakialam mo? Parang lagi niya inuulit-ulit sa akin. Parang, anong pakialam mo? Parang ginagawa na lang namin joke time ba? Ginagawa na lang, para lang makabawi kami dun yung para makabawi ako dun sa pagkainis ko dun sa sitwasyon na yun. Grabe rin manukso anak mo. Ano? Anong pakialam mo? Makikita lang doon kung gaano kaganda yung relasyon mo na nagaganong ka niya. So yun nga yung sinasabi natin. Kasi minsan, parang ang ganda lahat, di ba, sa buhay natin na minsan di mo makikita na akala natin ang issue magagaling lagi sa labas. Hindi mo napapansin minsan na issue nanggagaling sa sarili mo. Sa sarili mo. Kaya nga naman, tapos gagawa natin ng katwiran. Kasi yun eh. Pero in fact, tayo ang dinidin ni Lord doon na, teka, pinapanood ka ng anak mo eh. Di ba? Ikaw yung Biblia ngayon, hindi yung Biblia ang pinababasa mo sa kanya. So, we need to resolve that, no? And it is something na mahirap kasi, una, tatanggapin mo mali, di ba? Salamat na lang at ayun lang, kagaya ng anak niya na hindi rin sinabi na, Daddy, akala ko ba Kristiyano ka na? Buti hindi siya na, ba't di mo pinutulan? Buti lang hindi rin ako gano'n na. Hindi, kasi nga, maganda yung pagpapalaki mo sa kanya. So, ang maganda nga is, umabot yung sa punto na naging peacemaker pa siya. See? At nung ka magkakaroon ng realization, kaya ka tumigil kasi sabi na realization, teka, ba't ko nga pinapatulan nito? Ano? So, napakaganda na hindi lang tayo disciplinarian eh. We need to also discipline ourselves for the sake of our loved ones. Kasi lalo na kami mga manggagawa, sa ayaw sa gusto namin, whether we like it or not, ang unang pwedeng sabihin ng anak mo sa'yo, ministro ka pa naman. Hindi, totoo yun. Bakit? Ikaw ang standard ko eh. Sino ba babasahin ko yung isang ministro? Sino ba pakikinggan ko yung kapitbahay nating minister? Ikaw eh. Kaya nga, hindi naman maaalis yun. Nangyayari. Hindi maalis yun. Tao ka pa rin eh. So, you have to come to a point na, sorry, na nangyari yun. Minsan, ang hirap mag-sorry kasi tatay ka. Di ba? Pero you have to do it eh. Para makita niya na, ay, Bible nga itong tatay ko. Saka pag may mali talaga ako, Kuya Ernie, sinasabi ko, mali ako. Nak, huwag mong gayahin yun, mali. Ginaganon ko talaga. Yan ang maganda sa inyo kasi ang ganda ng communication yung mag-ama. Sinasabi ko kagad, saka mali ako doon, nak, huwag mong gayahin. Ginaganon ko kagad. Thank you, Lord. Anyway, may ilang minuto pa tayong titira. What I'd like you to do right now is iba. I want you to pray for all the fathers. Kahit na yung mga asawang babae nandyan eh. Ipagdasal mo yung mga asawa nila bilang tatay. Pagdasal mo yung mga tatay na nanonood. Pagdasal mo lahat ng tatay, believer or unbeliever, as the Lord leads you. Sige, go ahead. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat po sa oras na to, Lord. Sa opportunity na pinagkaloob mo sa amin, Lord. And an opportunity to praise you, Father God. Unang-una, Lord, we acknowledge our nothingness. We acknowledge that we cannot do anything kapag wala ka sa amin, Lord. Lord, tinataas po namin ang lahat ng Father, Lord, lahat ng tatay, Lord, mga ama ng tahanan, na maging tunay na haligi sila ng tahanan, Father God, para sa kanilang pamilya. Turuan mo ang mga ama ng tahanan na maging mapagkumbaba ang loob, lalong-lalo na sa iyo, Panginoon. Natanggapin ang kanilang kawalan na hindi nila kaya ang obligation bilang Father kung wala kayo, Lord. At patnubayan mo ang mga Father, ang mga Ama, Lord, na maging spiritual leader sa kanilang pamilya. Na sila ang dapat unang umaakay sa kanilang pamilya, lalo-lalo na sa kanilang mga anak towards you, Father God. Ibigay mo rin ang strength and ang desire na kanilang mga puso na maging mabuting ehemplo, lalong-lalo na sa kanilang mga anak na makita nila na ang kanilang tatay ay mayroong fear of the Lord. Because you said in your word, Lord, that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At kung wala kaming fear sa iyo, Panginoon, bilang aming Panginoon, magiging pariwara ang aming buhay. Maraming salamat din sa mga tatay, Father God, na unang-una i-bless mo rin po ang mga works ng kanilang mga kamay, Father God, ang kanilang mga source of income, ang kanilang mga ikinabubuhay upang ipansuporta nila sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, Father God.
Give them a teachable heart also, Father God. Give them on how the knowledge and wisdom on how to implement authority based on your standards, Father God. Maraming salamat, Lord, sa mga desires ng bawat tatay para sa kanilang anak na ikaw rin naman ang tutulong upang ito ay maganap, Father God. Again, Father God, we acknowledge na wala kami magagawa kung wala ka. Bilang mga tatay, wala kami magagawa para sa aming mga anak kung hindi mo kami tutulungan. Maraming salamat, Father God. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Ay, bago kami magwakas, sabi ko, kumakanta ka naman, kumanta ka uli. Sige po. So, we have another song before we go. Yung kaninang kinanta mo, is that an original song or Ano po, Papuri Classics po yun. Opo, tapos ngayon yun. nakakantahin mo ay. Ito, ang kakantahin ko, tawag nito, ginawa to or inano ni Brother Alan Cabral to. Sino nag-compose? Si Brother Alan Cabral. Okay, sige. Pakinggan natin. Taga-compare. Sige po. O aking Diyos ng buhay ko, walang katulad ang kabutihan mo. Ikaw ang tanggulan ko't lakas at sandalan ko, o Panginoon, papuri sa'yo. O aking Diyos ng buhay ko, ang katulad ng kabutihan mo. Ikaw ang tanggulan ko't lakas at sandalan ko, o Panginoon, papuri sa'yo. Tanging ikaw ang siyang mahal sa mulit-muli. Pupurihin ko ikaw sa iyong walang hanggang kadakilaan, o Panginoon, papuri sa iyo. Tanging walang ibang mahal sa mulit-muli. Pupurihin ko ikaw sa iyong walang hanggang kadakilaan, o Panginoon, papuri sa iyo. O Panginoon, papuri sa iyo. Thank you, Lord. Panginoon, papuri sa iyo. At ang bawat kabanata, lalo na po yung kabanata sa araw na ito, ay isang mataas na papuri sa ating Panginoon. Unang-una, Brother Ali, maraming salamat for guesting sa ating awit ng pag-ibig. And I hope, bago ka maging lolo, ay maka-attend ka ulit. Hopefully, ako pa rin nandito. Anyway, maraming salamat po, and I hope you enjoyed the conversation. Kami po ay nag-enjoy din sa kwentuhan ito. At muli, see you next time for another episode of Awit ng Pag-ibig. Magandang umaga po. God bless everybody. Bye-bye. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.